Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bigla itong lumiwanag at ramdam ni Gerald ang kapangyarihan sa loob ng bato kahit mula sa malayo. Nakakahanga, tuwang-tuwa na binulong ni Gerald sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling kukunin na sana niya ang water repellent stone, bigla niyang narinig ang tunog ng pagkalaglag ng lubid mula sa isa sa mga upper tunnels. May tao. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni Gerald ang hindi kilalang tao na nagsimulang dumausdos pababa sa lubid. Dahil doon, mabilis na nagtago si Gerald para makita kung sino iyon. Hindi nagtagal ay may tumalo na isang babae. Ngumiti ang babae nang makita niya ang water repellent stone at bigla siyang pumalakpak. Nandito pala talaga ito. Sa wakas ay makakaalis na ako kapag nakuha ko na ang bato, sabi ng babae. Hindi ba siya bulong ni Gerald habang patuloy niyang pinagmamasdan ang babae mula sa sulok na pinagtataguan niya. Siyempre ang babaeng ito ay walang iba kundi si Yum. Pagkatapos bumaba ni Gerald sa Langburn Mountain, bumalik siya sa Yane Manor para pag-usapan ang ilang mga bagay kay Wagner. Sa oras na iyon, ipaalam sa kanya ng isang katulong na nakaalis na si Yum. Nasa kaalaman ni Gerald na medyo pambihira ang dalaga dahil meron siyang kaalaman sa martial arts, ngunit hindi niya inaasahan na hahanapin din nito ang water repellent stone. Sa katunayan, nakakahanga na alam niya kung saan ito mahanap. Bigla na lamang napangiti si Gerald nang maisip niya ito. Hindi niya akalain na maliligtas niya talaga ang buhay ng kanyang rival. Habang iniisip niya kung paano niya haharapin ang sitwasyon na ito, bigla siyang nakarinig ng nakakatakot na tili. Nakalayo ang mga kamay ni Yumi sa water repellent na bato nang marinig niya ang nakakabinging tili. Tumingin siya para makita kung saan nagmula ang tunog nang makita niya ang isang napakalaki, nakakatakot na itim na anino na nahulog sa kanya mula sa itaas. Ang anino ay naglalabas ng nakakatakot na tunog nang mabilis na napaatras si Yumi at gumulong sa isang gilid para maiwasan ang anino. Gayunpaman, hindi niya nahawakan ang bato sa sandaling gawin niya ito. Doon niya napagtanto na ang anino ay isang anino. Gayunpaman, hindi ito anumang regular na paniki. Isa itong higanteng paniki na mas malaki pa sa karaniwang laki ng tao. Ang ulo nito ay kasing laki ng sa tao. Ang pinakakapansin-pansing itsura nito ay ang mahaba, umaapaw na pulang buhok at ang mga nakalantad na pangil nito. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, ang kanyang mukha ay parang isang kahindik-hindik na mukha ng isang tao. Tumutulo ang laway sa nakangiting bibig nito habang tinitingnan ng paniki si Yumi gamit ang mapanakit nitong mga mata bago siya nagpakawala ng isang nakakahindik na tili. Tumalon ito sa kanya ng napakabilis at lakas. Naiwasan ni Yum ang front paw attack nito ngunit nabigo si Yum na makaiwas sa attack ng pakpak nito. Dahil dito, natamaan siya sa dibdib at ito ang dahilan kung bakit tumalsik siya sa air. Malakas ang kanyang pagbagsak sa lupa at naramdaman ni Yumi na muling sumakit ang kanyang mga sugat nang maramdaman niyang may dugong tumutulo mula sa kanyang tiyan. Hindi binigyan ng paniki ng pagkakataon si Yum na nakatayo. Pumadyak ito papunta sa nasugatan na dalaga, parang natutuwa pa ito nang maisip niyang magkakaroon siya ng masarap na pagkain. Mamamatay ba talaga ako dito? Kasalanan ito ni Master Ghost na iyon. Hindi dapat ako naniwala sa mga sinabi niya kanina. Kung makakalabas ako ng buhay, susunugin ko ang kanyang simbahan kahit pa ito na ang huling bagay na gagawin ko. Kung hindi, magpapatuloy lamang siya sa panlilinlang sa iba. Sinabi niya pa talaga na ang kasal ko ay... Habang nag-iisip si Yumi, naalala niya kung paano siya bumaba kaagad sa bundok at pumunta sa minahan ng ninuno ng pamilyang Minshall para kunin ang water repellent na bato. Naging maayos ang lahat ngunit hindi niya inakala na mamamatay na talaga siya dito habang kinakain siya ng halimaw na ito. Masakit para sa kanya na maisip ito. Huminga siya ng malalim at mabilis niyang hinugot ang kanyang dagger bago niya ito itinutok sa kanyang sarili. Nakapikit siya habang naghahandang tapusin ang kanyang buhay habang bumubulong siya, "I'm sorry, Lola. Hindi ko matapos-tapos ang gawaing iniwan mo sa akin. Malungkot ako dahil hindi ako makapunta sa palasyo ng Hari ng Karagatan." Bago niya maisaksak ang dagger, narinig niya muli ang tunog ng dambuhalang paniki. Ngunit sumunod dito ang tunog ng mabigat na bagay na tumama sa lupa. Minulat niya ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala habang nakatitig sa patay na halimaw na nasa harapan niya. Ito ay patay na. Pero paano ito nangyari? Biglang nagpakita sa kanya si Gerald at sinabing, "Mukhang nailigtas ko na naman ang buhay mo, ganda." Nakangiti si Gerald habang nakatingin kay Yum.
Ay ikaw, sigaw ni Yum. Noong una ay namumutla siya sa sobrang takot, ngunit bigla itong naging mapula nang makita niya si Gerald. Kitang-kita na namumula siya, ngunit nararamdaman ni Gerald ang matinding lungkot at pati na rin ang kagustuhang pumatay. Ako nga, mukhang pareho ang layunin natin sa pagpunta dito. Plano mo rin bang pumunta sa palasyo ng Hari ng Karagatan? Tanong ni Gerald nang magulat siya sa bigla nitong tili kanina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong kausapin, sagot ni Yum bago siya tumayo at mabilis na lumingon sa kabilang direksyon habang inaalala ang mga sinabi ni Master Ghost tungkol sa kapalaran ng kanyang kasal. Mukhang nakilala mo na ang taong mamahalin mo, Miss Gunther. Sa nakikita ko, parang noong kailan lang din kayong nagkatagpo, sabi ni Ghost noong nasa simbahan pa si Yum kanina. Ang taong magkakagusto sa akin. Sino kaya iyon? Hindi kaya siya ang taong iyon. Ang taong tinatawag nila bilang Mark Crawford. Umiling-iling si Ghost bago siya sumagot, sa kasamaang palad. Sa kasamaang palad? Bakit mo naman sasabihin yon? Nakita ko na paniguradong mahuhulog ka sa kanya, pero kahit kailan ay hindi kanya mamahalin. Nakakalungkot dahil sa huli ay hindi kayo magkakasama, paliwanag ni Ghost bago siya bumuntong hininga. Ikaw matanda ka. Malaking kalokohan ang sinasabi mo. Hindi ako mahuhulog sa taong hindi ako mamahalin. Ayaw kong maniwala sa'yo, galit na sumagot si Yum. Ito lang ang nag-iisang katotohanan. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa magiging kapalaran mo. Ang katotohanan? Hahaha. Kahit pa sabihin mo yan, hindi ako papayag na mangyari iyon. Papatayin ko na lang siya kapag nakita ko siya ulit para maiwasan ang anumang komplikasyon sa susunod. Kapag nagawa ko na iyon, babalik ako para sunugin ang simbahan mo. Kasunod nito, mabilis siyang bumaba ng bundok habang nakakaranas siya ng matinding galit at pagkabigo ng patungo siya sa mga minahan ng ninuno ng pamilyang Minshall. Malamang si Gerald ang taong iyon. Alam ni Yum na medyo gwapo siya at siya rin ang nagligtas sa kanyang buhay, ngunit hindi niya nakuha ang kwalifikasyon para mahulog si Yum sa kanya. Isang malaking katarantaduhan ito. Sigurado siya noong una na hindi na niya ito makikita muli noon, ngunit napagtanto niya ngayon na siya ay nagkamali. Ang taong ito ay nakatayo pa sa likod niya at niligtas pa siya nito sa pangalawang pagkakataon. Huwag kang gumalaw dahil sugatan ka pa rin. Ang bato na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin, pero wala ito sa akin kung ibibigay ko sa iyo ang bahagi nito, nakangiting sinabi ni Gerald habang dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga para alalayan ito. Nang malapit na siya, bigla siyang tinulak nito ng malakas bago siya sumigaw, huwag mo akong hawakan. Ang sama ng ugali mo. Ipapaalam ko sa iyo na ang water repellent stone ay pagmamay-ari na ngayon ng pamilyang Crawford. Hindi ka ba nahihiya sa naninakaw mo ang isang bagay sa harap ng may-ari nito? Sabi ni Gerald. Pagkatapos nito, pumunta siya para kunin ang bato. Nang makuha niya iyon, agad siyang tumalikod para umalis. Teka. Ano? Ikaw, sinabi mo na ibabahagi mo sa akin ang water repellent stone, di ba malambing na tinanong ni Yum? Kahit na gusto niyang patayin si Gerald ngayon, alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Pero kung hindi niya gagawin yon ngayon, mahuhulog ba talaga siya kay Gerald? Since nagtanong ka ng maayos, sige ba? Kasinlaki lamang ng isang palad ang water repellent stone, kahit nahatiin ito sa 1,000 piraso, ang bawat piraso ay mananatili pa rin ay may mapapanatili ang kapangyarihan nito nang walang anumang pagkasira dito. Dahil doon, binali na lang ni Gerald ang 3 piraso ng bato at iniabot kay Yum. Pareho naman tayong pupunta sa palasyo ng Hari ng Karagatan kaya bakit hindi tayo magsama-sama? Sabi ni Gerald. Sa totoo lang, naisip niya na siya ay isang kahina-hinalang karakter. Kung tutuusin, nang malaman niya ang tungkol sa Hari ng Palasyo ng Karagatan pagkatapos ng mabagal at maingat na pagsisiyasat, ang dalaga ay pumunta doon para tapusin ang isang gawain na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang lola base sa kaninang sinabi ni Yumi. Bakit may misyon ang kanyang lola sa loob ng Hari ng Palasyo ng Karagatan? Sino kaya ba ang lola niya? May sikreto rin ang lola ni Yum. Gusto ni Gerald na malaman ito. Hindi mo na kailangang isipin yon. Hindi ako sasama sayo. Sabi ni Yumi habang mahigpit siyang nakahawak sa kanyang abdomen bago siya paika-ikang umalis. Doon napansin ni Gerald na parang may mali. Inamoy niya ang hangin at biglang tumaas ang kanyang kilay nang sumigaw siya, hindi ito maganda. Bumalik ka dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.